Walang halong kaplastikan o pagpapanggap na sabi ni Amor sa binata. Alam ni Lucas na hindi madaling patawarin ang nagawa niya sa dalaga. Bagaman katulad nga na sinabi ni Amor, kailangan niyang magpatuloy. Ilang segundong katahimikan na magsalita si Lucas. Would you mind going to dinner with me? Nakangiting tumango si Amor kahit medyo nahihiya pa ito. Nadaan sa mabuting usapan ng isang linggong walang pansinan sina Amor at Lucas. Nangako naman ang binata sa dalaga na hindi niya gagawin ulit na puwersahin si Amor sa ayaw nito. Every time na uuwi akong late na, wag mo akong intindihin. I can manage myself. I've been used to being home alone ever since. Sige, tsaka wag na wag kang lalabas ng kwarto mo. Sige. Tipid ang mga sagot ni Amor sa bawat sinasabi ni Lucas sa kanya. Di naman nagtataka ang binata. Siguro may kamalayan na siya kung bakit iisang salita lamang ang sagot ng dalaga sa kanya. Nang maayos ang kasunduan ng dalawa, tuwing umaga, almusal lang nakikita ang dalawa. Dahil gabi na rin umuuwi si Lucas, hindi na nagkaabutan ang dalawa sa kusina, bagkos maaga din pumapasok ng kwarto si Amor. Lumipas pa ang isang buwan, balik eskwela na ulit si Amor. Huling semestre sa taon 2018 at sa susunod na taon, nasa ikalabing-isang baitang na si Amor o junior high. Nagsumikap si Amor na mag-aral dahil wala na siyang poproblemahin sa kanyang tuition. Miss Contreras, uuwi ka na ba? Katatapos lang ng klase nila sa hapon nang salubungin siya ng kaklase na si Liza. Hindi niya naman iniiwasan ng kaklase katulad ng sinasabi ni Lucas. Nakikipagkaibigan pa rin naman siya sa babae ngunit di na siya ganang sumasabay kung yayayain siya nito. Oo, Liza, may gagawin pa kasi ako sa bahay eh. Kailangan kong matapos na maaga mga takdang aralin para makapagpahinga din ng maaga. Ikaw ba, hindi ka pa ba uuwi? Umiling ang babae. Ayoko pang umuwi. Naging malungkot ang boses nito sa sinabi. Ha? Bakit? Ano kasi, basta, pupunta lang muna ako dun sa kaibigan ko. Pansin ni Amor na parang malungkot ang mga mata ni Liza. Nababasa niya sa mukha na may pinagdadaanan ng kaklase. Ngunit gustuhin niya man na samahan ito, hindi po pwede. Ayaw niyang magkaroon ng malaking problema sa taong nagpapaaral sa kanya. Ganun ba? Sige Liza, mag-iingat ka. Mauna na ako ha, bukas ulit. Paalam ni Amor sa kaklase. Tumango lang si Liza at saka kumaway. Nang nasa labas na ng gate si Amor, sakto naman ang paghinto ng pulang sasakyan sa harapan nito. Kumunot ang noo ng dalaga nang makilala ang sasakyan. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba ay mimit niya si Sir Montenegro? Bakit siya nandito? Mahinang saad ni Amor sa kanyang sarili. Paglabas ni Lucas sa loob ng sasakyan, mas lalo nagsalubong ang mga kilay ni Amor. Ha? Anong eskinita to? Angil niya. Kaya gano'n ang reaksyon ng dalaga dahil sa ayos ng pananamit ng binata parang maikakasal na kailangan naka-formal attire. Hey, tulala ka. Ayos ka lang? Saad ni Lucas nang makalapit sa dalaga. Ha? Ano kasi, sir? Let's go. May pupuntahan tayo? Kumaripas din ang lakad si Amor papasok sa loob ng sasakyan. Napailing na lang si Lucas dahil sa nakitang reaksyon ng dalaga. Saan tayo pupunta, Sir Lucas? Sa mansyon. Po? Bulalas ni Amor. Kumunot ang noo ni Lucas nang tumaas ang boses ni Amor dahil sa pagkagulat. Hindi mo kailangan sumigaw. Pupunta tayo sa mansyon ninyo tapos naka-uniforme lang ako? Sino ba kasi nagsabi sa iyo na ganyan ka lang? Bibihisan muna kita bago tayo dediretso ng bahay. So please, relax and calm down. Anong meron? Bakit kailangan naka-formal attire? Mom Celeste's birthday and she's asking me to take you there. Imbes na diretso na ako sa mansyon, pagkatapos ng hearing ko sa korte, sinundo na lang muna kita at binihisan. Di naman nakasagot si Amor. Tinanggihan mo na lang sanang sinabi ni Ma'am Celeste. Matutuloy naman sigurong birthday niya kahit wala ako. Di naman ako importanteng tao. Bumaling si Lucas kay Amor at tinaasan ng kilay. Who says you're not important? Listen to me, Miss Contreras. When my mom asking me to bring you to the mansion, it means you are more important to her. So, save your energy and talk to her later. Hindi nakapagsalita si Amor. Wala din siyang ideya bakit sobrang bait ng inang Montenegro sa kanya. Wala naman siyang may nagawa para sa babae. 2 beses pa lang naman silang nagkikita. Ngunit kung tratuhin siya ng ginang, ay parang matagal na siya nitong kilala.
Mom Celeste likes you a lot, very much. Pahabol pang sabi ni Lucas kay Amor. Is this all? Maybe you have some new ones out there. Bring them out. We have, but I need to ask my boss first. Then call your boss right now. Po? Ano po kasi, sir? Just call him. Nagmamadali ako. Opo. Nakatayo si Amor sa likuran ng binata. Dito siya nasaksihan kung gaano siya kaimportante para lang bigyan siya ng magandang kasuotan. Tumungo ang dalaga sa harapan ni Lucas tsaka nagsalita. Ano kasi, pwede na siguro ang mga to, magaganda naman. Pwede ko nang isukat ang mga to, Sir Lucas? Napatitig ang binata sa kanya. Hindi pwede. When it comes to my mom, gusto ko perpektong lahat. Napangiti si Amor. Sabi mo, simpleng tao lang ang mama mo, hindi ba? So, ibig sabihin nun, hindi importante ang kasuotan? Mamahalin man yan o hindi, dahil ang gusto lang naman ng mama mo yung taong gusto niyang makita. Maniwala ka sa akin. Matutuwa yun kapag nakita niyang simple, pero elegante ang taong gusto nitong makita. Hindi ka agad nakapagsalita si Lucas. Napabuntong hininga na lang siya at maya-maya, lumabas ng isang kwartong isang medyo may kaedaran ng lalaki. Nakangiti siya at magilo na lumapit kay Lucas. Oh boy, it's you! Tawa ng lalaki kay Lucas. Alam mo ba na takot ang empleyado ko dahil sa'yo? How are you, iha? Yumakap at bumesong lalaki sa binata. Ganon din ang ginawa ni Lucas sa kanya. I'm sorry for my disturbance, but I need to help you right now. Urgent! Bumaling ang lalaki kay Amor. Sinan siya ng dalaga taas baba, tsaka ngumiti. She's pretty though. Aniya at saka humarap sa dalaga. Siniyasat niya ito at saka ngumiti. May foreign blood ka ba, iha? Ang ganda mo, in fairness. Let's go? Tsaka giniya si Amor sa isang kwarto kung saan doon siya aayusan. Thank you, Ralph. You're welcome, Attorney Montenegro. Paghahanda ka ng staff ng tsaa sa loob ng makeup room. Tinitigan ni Ralph si Amor. Hindi mo na kailangan ng makeup. Light lang, okay na, iha? Ngumiti si Amor. Salamat po. Sinimulan ni Ralph ang pag-aayos kay Amor. Inabot din ng isang oras bago natapos. Paglabas ni Amor, napatayo si Lucas. Nabangha sa kagandahan ng dalaga, her transformation, and thanks me later. Napangiti si Lucas. Maya-maya nilahad ni Lucas ang kamay nito sa harapan ni Amor. Nahihiyaman, nagawa niya pa rin ngumiti sa binata. You look handsome tonight. No biggie. Kumindat lang si Lucas at lumabas na sila ni Amor ng butik. Sa mansyon ng mga Montenegro, buong angkan ng Montenegro ay dumalo para sa engrandeng okasyon. Kaarawan ng ina ni Lucas na si Era Celeste Montenegro. Alas 7 ng gabi dumating sina Lucas at Amor sa mansyon. Bakit parang tahimik naman? Nasa likod ng venue, you will see. Let's go. Tumango ang dalaga na medyo kinakabahan dahil unang beses niyang masaksihan kung paano magkaroon ng engrandeng kaarawan ng mga mayayaman. Dumiretso ang dalawa sa likod ng mansyon kung saan ginaganap ang okasyon. Namangha si Amor na makita niya mismo kung gaano kaganda ang lugar. May chocolate fountain sa magkabilaang hallway at higanting cake na nasa gitna ng hall. Ang ganda! Manghang sabi ni Amor. Yeah, beautiful. Sad din ni Lucas ngunit ang tingin nasa dalaga. Let's go there. Wika ni Lucas at saka dumiretso sa mga pinsan nito. Hindi naman inaasahan ni Amor na pupurihin siya ng mga pinsan ni Lucas. Dumating din ang nag-iisang pinsang babae na si Veronica na siyang kinatuwa ng dalaga dahil sa kabaitang taglay ni Veronica. Mahiyain si Amor, ngunit dahil naging komportable kaagad siya sa mga pinsan ni Lucas na wala ang hiya at panay na itong ngiti. Ilang minuto din, lumabas na ang ina ni Lucas na si Celeste at ang ama na si Alfredo galing sa loob ng mansyon. Marami ang nagsipalakpakan at pumuri sa mag-asawa, lalong-lalo na sa inang si Celeste. Isa-isang bumati sa kanya, mga kasosyo sa negosyo, mga matataas na opisyal, mga politiko, kamag-anak at kaibigan. Ang ganda ni Ma'am Celeste! Mahinang wika ni Amor na natulala sa kagandahan ng babae. Ang gwapo din ni Sir Montenegro, aniya at saka tumanga kay Lucas. Tumaas naman ang kilay ng binata, para bang iniisip nito na kinumpara siya ng dalaga sa ama. What? Angil ni Lucas. Nakangiting umiling si Amor. Wala. Napalagok na lang ng alak at saka sinalubong ang ina at ama na papalapit sa kanila.
Nandyan din si Tyron. Sumabay ka na sa nakatatandang kapatid mo. Happy birthday, Mom! Good evening, Dad! Magiliw na pagkakasabi ni Lucas sa mga magulang nito. Happy birthday, Mom! Hi, Dad! Pogi mo ngayon ah! Nakangiting bati ni Tyron sa mga magulang nito. Hindi ba pupunta ang kapatid ninyo, si Andrea? Hindi nagsalita si Lucas sa tanong ng ina. May biyahe kasi siya kaya hindi makakadalo ngayon. Tatawagan ka na lang noon kapag may oras na siya. Madalas na nangyayari. Wika ni Tyron sa ina. She is busy. Tipid na sabi ng ama na si Alfredo. Hello, Iha. Kamusta? Maraming salamat at pumunta ka. Nauna nang nagsalita si Alfredo sa dalagang si Amor. Nakangiti ang lalaki. Hindi malaman ang gagawin ng dalaga kung sino ang unang babatiin nito. Pero isa lang ang nasisigurado, ang inang si Celeste, siya mismo ang nag-imbita sa kaarawan niyang ito. Amor, Iha? Akala ko hindi ka na makakapunta. Maraming salamat. Masayang sabi ng inang si Celeste. Kwentuhan tayo mamaya, huwag ka munang umuwi. At saka yumakap sa dalaga. Maligayang kaarawan po, Ma'am Celeste. Maraming salamat po at inimbita ninyo ako ngayon dito. Oo, nagsabi talaga ako kay Lucas na isama ka dahil gusto kitang makita. Salamat po ng marami, Ma'am. Matapos ang batian, nagpaalam muna saglit ng mag-asawa na tutungo sa mga kaibigan. Habang papalayo ang dalawa, hindi maiwasang sundan ni Amor ng tingin. Nakaguhit pa rin ang mga ngiti sa labi. Maya-maya, kinuha na ni Amor ang cellphone nito, tsaka kinunan ng video at larawan ang nakatalikod ng mag-asawa. Republic Act No. 9995, also known as the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, explicitly prohibits taking of photos or videos of a person or group of persons without their consent when they are in state of undress or engaged in an intimate. Tumanga si Amor kay Lucas, saka kinunutan ng noo. Lahat na lang may violation, ano? Bisita ako dito, Attorney Lucas Montenegro, hindi stalker o ibang tao. Grabe makalapag ng batas. Kala mo naman siya di nakagawa ng violation. Huminga na malalim si Lucas, tsaka humarap sa dalaga kahit na nandyan ang mga pinsan sa harapan nito. Pinitik ang noo ng dalaga, dahilan nang umuso si Amor dahil sa ginawa ng binata. I am just kidding. Ngayon, babawiin mo. Guilty ka, no? Yeah. Hindi rin inaasahan ni Lucas na piktikin din siya ni Amor sa noon bilang ganti sa ginawa ng dalaga. Hey! Sita ni Lucas kay Amor at saka hinuli ang kamay ng dalaga. Stop playing around, Miss Contreras. Nakatitig ang binata sa dalaga. Nakangiti pa rin si Amor. Just kidding. Binalik ni Amor ang sinabi ng binata sa kanya. Magiliw na nakangiti. Subalit bagaman at nawala ang mga ngiti na iyon ay napalitan ng kuryosidad nang may sinabi si Lucas sa kanya. Article 147, Family Code. Biglang dumilim ang paligid dahil nagkaroon ng isang malaking sorpresa. Ngunit ang tanging napuna ni Amor ay ang mukha ni Lucas na sobrang dapit sa kanyang mukha. Akma sanang aatras nang hilahin siya ni Lucas papalapit sa kanya at gano'n na lang ginawa ng binata, pinagdikit ang kanilang mga labi. Article 428 of the Civil Code, pabulong na sabi ni Lucas kay Amor. Madilim pa rin ang paligid gawa na isang malaking sorpresa ng ama sa inang may kaarawan. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Lucas nang pakawalan niya ang labi ni Amor. Hindi maingay ngunit masaya. Yan ang pagkakaraniwan ni Amor sa bonggang kaarawan ng ina ni Lucas. Nasa gilid lang siya habang isa-isa tinitingnan ang mga mayayamang bisita. Napangiti siya dahil kung hindi sa tulong ni Lucas hindi niya ito mararanasan. Wala si Lucas sa tabi nito, nakikipag-usap sa ibang bisita na kaidara nito. Nang mapagod na sa kakatayo ang dalaga, ay naglakad ito papasok sa loob ng mansyon. Naupo sa kusina kung saan walang tao at tahimik. Ginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng mansyon. Ang gara talaga ng bahay nila. Magkano kayang nagastos sa mansyon na ito? Milyon? Bilyon? Trilyon? Hey, why are you here? Napabaling si Amor sa likuran ng may nagsalita na lalaki. Papalapit ito sa kinaroroonan niya. May hawak na baso ng alak sa kanan at alak naman sa kaliwa nito.
Hello po, magandang gabi. Nahihiyang wika ni Amor sa lalaki. Nagpapahinga lang po. Hindi niya kilala ang lalaki pero sigurado siya parte ng Montenegro ang binata. Where's Lucas? Bakit mag-isa ka lang dito? Naupo na rin sa bakanting silya ang lalaki. Nilapag sa mesang alak at baso na hawak nito. Alam ng lalaki na kasama niya na siya ito si Lucas. Hindi naman niya magtatanong ang bata kung alam niyang magkasama sila. May kausap po. Sige po, aalis na po ako. It's okay, you can stay for a while. Alam ko, bago ka lang sa mga ganitong okasyon kaya hindi ka pa sanay sa maraming tao. Am I right? Ngumiti lang si Amor at bumalik sa pagkakaupo. Naninibago lang po ako. I'm Cloud. Cloud Montenegro. Nakita kitang pumasok dito kaya sinundan kita. Sorry for disturbing your privacy. Hindi nga siya nagkakamali. Isa ngang Montenegro ang lalaking uhausap niya ngayon. Magalang at mabait din kausap. Okay lang po Sir Cloud. Hindi kita nakita kanina sa mga nagkukumpulan ng mga pinsan ni Sir Lucas. Pasensya na po. Ngumiti si Cloud, tsaka lumagok ng alak. Kakarating lang naman ang asawa at anak ko. Sorry po, may asawa at anak na po kayo? Parang di naman po halata, Sir Cloud. Maaga akong nilandi ng asawa ko kaya napagod din ang pagkakaroon ng responsibilidad at pamilya. Don't call me Sir Cloud. Ulap or Kuya Cloud na lang. Yun ang itawag mo sa akin. Masyadong formal lang, Sir. Napangiti na lang si Amor sa pagiging humble ng lalaki. You're just here. I've been looking for you a while now. Papalapit na si Lucas sa kinaroroonan ni Amor. Maya-maya, bumaling to kay Cloud. I am glad that you are here. Where is Rain and my Zeus? Lumapit si Cloud sa lugar ni Lucas at saka inabutan to ng baso na may lamang alak. It's been a while. Hindi mo ba sila nakita dito? I didn't notice. By the way, this is Amor. Hindi nakalimutan ni Lucas na ipakilala ang dalaga sa pinsan nito. Amor. Nakangiting saad ni Cloud, sabay ngiti sa dalaga. Ina Amor Contreras? Kompletong pagkakasabi ni Lucas. Tumango-tango naman si Cloud. Be good to her, bro. Bumaling si Lucas kay Amor. Nagkibit balikat ang dalaga at uminom ng tubig. Maya-maya, tumayo na si Cloud. At nagpaalam na lalabas muna ito para tingnan ang mag-ina nito. I'll go ahead. See you later, Miss Amor. Sige, are you tired? Naupo si Lucas sa bakanting silya. Tumabi ito kay Amor. Umiling ang dalaga na nakangiti. Hindi, naghahanap lang talaga ako ng maupuan. Masakit na kasi ang paa ko kakatayo. Napatingin naman si Lucas sa suot na sapatos ng dalaga. Mataas ang takong ng sapatos ng dalaga. Hindi sanay si Amor na nakatayo. Umalis saglit si Lucas. Hindi alam ni Amor kung saan pupunta basta pagbalik nito ng ilang minuto, may bitbit na itong sandal. Di na nakapagsalita si Amor nang mag-squat si Lucas sa harapan nito at tinubad ang suot niyang sapatos tsaka pinusuot ang sandal na yari sa abaka. Magaan lamang ito at komportable sa paa. Nang tumayo si Lucas, pinitik ng binata ang noo ng dalaga dahilan upang bumalik ito sa wisyo niya. Don't fall in love with me. Napakura pa si Amor, sabay hiwas sa noon nito. Napanguso pa dahil doon. Fall in love ka dyan? Angel ni Amor at saka tumango para tingnan ang panga niya. Want some macarons? Hindi pa naman nakapagsalita si Amor, nilapag na kaagad ni Lucas ang macaron sa harapan ng dalaga. Maya-maya inilatag nito ang isang Choco Moist chocolate. At iyon ang kinain ng dalaga. Napapailing na lamang ang binata dahil nakangiti si Amor. Ibig sabihin, nagustuhan nito iyon. Para kang bata kung kumain, sabi ni Lucas nang kumalat ng chocomoy sa gilid ng labi ng dalaga. Let me clean it first. Imbes na tissue ang ginamit na paninis sa labi, lumapit si Lucas at nilinis ang gilid ng labi ni Amor gamit ang kanyang mga labi. Naistatwa sa pagkagulat ang dalaga sa ginawa ng binata sa kanya. Maya-maya, humiwalay din si Lucas at tinignan ang reaksyon ni Amor. Napangisi si Lucas sa kanya. Masarap din pala tong Choco Moist cake. I want more. Aniya at saka kinain ng cake na nasa kutsara ni Amor. Teka lang. Akmang aalis na si Amor nang pinigilan siya ng binata.
Hindi pa rin kasi umaalis sa isip ni Amor na magagawa ni Lucas sa kanya. Katulad ng, sino ba naman ang makakapag-akala sa gagawin ni Lucas? Wala. Hindi talaga malalaman ni Amor ang mga kasunod na galaw o gagawin ng binata. Banyo lang ako. I'll take you there. Wag na. Ako na lang? Hindi mo alam ang banyo dito. Maraming pintuan. At baka sa kwarto ko ikaw maligaw at hindi sa CR? Kumunot ang noo ni Amor. Mahinang natawa si Lucas sa reaksyon ng dalaga. Let's go. Hinila na kagad ni Lucas ang dalaga at saka inihatid sa mismong sariling banyo nito sa kanyang kwarto. Bakit dito? Nasa loob na sila ng kwarto ng binata. May problema tayo kung dito kita dinala? Baka isipin nila na matagal na silang nag-iisip sa atin, di mo lang talaga alam. Sir Lucas, Miss Contreras? Humakbang papalapit si Lucas sa nagrereklamong dalaga. Napasandig ito sa pader nang iharang ni Lucas sa magkabilang braso nito sa pader tsaka tinitigan ang dalaga. I will choose. You stay here. Ang bilis magdesisyon ng binata. Napasingot si Lucas sa leeg ng dalaga tsaka nagsalita ulit. Why you smell so nice? I'm craving. Walang ano-ano, dinilaan ni Lucas ang leeg ni Amor hanggang sa likod ng tenga nito. Napahawak naman ang dalaga sa dibdib ng binata para pigilan ito at babalaan. Nakainom ka na, iba, at ginagawa mo, Sir Lucas? I'm not drunk, Miss Contreras. Nasa tamang katinoan ako. Ha? Ibang nagagawa ko kapag lasing ako, alam mo yan. May kasabihan kasi na kapag natikman mo ang balat na masarap, sigurado kung matitikman mo rin yung sarap ng laman. And I want to try that one. Napahigpit na lang ng pagkakahawak si Amor sa toksidong suot ni Lucas nang sakupin ni Lucas ang nanghalik ang dalaga. Hindi pumalag si Amor, imbes hinayaan niyang angkinin siya ni Lucas ng mga oras na to. Namalay na lang ng dalaga na nakahiga na siya sa kama ng binata at nasa ibabaw na ng katawan nito si Lucas. Napatingin si Lucas sa gitnang dibdib ni Amor. Won't you stop me? Umiling si Amor. Hindi. Why? Hindi ka lasing. Nasa tamang katinoan ka at alam mo ang ginagawa mo? Are you sure about this? Tumango si Amor bilang pagsang-ayon. Then, don't stop me. Whatever I want to do with you, Ina Amor. Tsaka tumuhod si Lucas para hubarin ang suot nitong tuxedo. Napatitig si Amor sa hubad na katawan ni Lucas. Maya-maya, kinuha ni Lucas ang kamay ng dalaga tsaka dinikit ang palad ng kamay sa tiyan nito. Sa isipan ng dalaga, ganito pala ang isang Lucas kapag nasa tamang katinoan. Mawawala ka sa katinoan dahil sa ginagawa nito sa katawan mo. Aminado si Amor na hindi niya ito pagsisisihan. Kinabukasan, maingat na tinanggal ni Lucas ang suot ng dalaga. Maya-maya umiwas ang tingin si Amor sa kanya nang malapit nang makita ang hinaharap nito. Para hindi mahina, sinakop ni Lucas sa mga labi ni Amor hanggang sa kalagitnaan ng maliit na pagsasalo. May hindi inaasahan na pangyayari. Malakas nakatok mula sa labas ng pintuan ng kwarto ni Lucas at hinahanap siya nito. Lucas? Lucas, are you there? Boses ng kapatid na si Tyrone. Mahinang napamara si Lucas habang natawa na lang si Amor. Napabuga ng hangin sa kawalan ng binata tsaka ibinalik ang suot ng dalaga. Nagkibit balikat si Amor habang si Lucas napapapikit na lamang ng mata dahil sa pagkainis sa kapatid nito. Do you think tapos na tayo dito? Mamaya ka sa akin pag uwi ng bahay. Wika ng binata, tsaka sinuot ulit ang tuxedo at inayos sa harapan ng salamin. Stay here for a minute, I'll be back. Habilin niya kay Amor, tsaka tinalikuran ng dalaga. Ngunit huminto ito at tsaka bumalik. Isang malalim na halik ang iniwan ni Lucas kay Amor dahilan para matulalanan naman ang dalaga.